Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Laing mega oil price hike. Posibleng ipatuma na sab sunod semana. Kapin 14 pesos kada litro sa diesel ug kapin 7 pesos kada litro sa gasolina. Transport Cooperative sa Northern Mindanao magpahigayon og transport pahulay kung dili mo biyahe karong Lunes, Marso 23. PUJ driver sa Davao City wala nakauyon sa pagsuspenso ni Pangulong Bongbong Marcos sa fare hike. Usa ka gasolinahan sa Cotabato City gitulis pagpanion og pusil sa sospek nakuhaan og video. Og iring nga daw mihangyo nga mugawas gikalingawan online. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Hugot bakos na sab mga kapuso kay wa pagyoy preno ang pagsaka sa presyo sa lana kay sunod semana magpatuman na sab og mega oil price hike. Sumala sa usa ka oil industry source, posibleng musaka og 7 ngadto sa 7.50 ang kada litro sa gasolina. Samtang 14 ngadto sa 14.50 ang kada litro sa diesel. Tungod niini posibleng moabot na sa 130 pesos ang kada litro sa diesel ug kapin 200 pesos sa kada litro sa gasolina. Sumala sa Department of Energy ang maong usbaw sa presyo sa lana tungod gihapon sa krisis sa Middle East nga misangpot sa kabalaka sa supply sa krudo nga resulta sa kadaot sa mga energy infrastructure gumikan sa nagpadayong kagubot tali US ug Israel ug Iran. Luyo niini, gisiguro sa DOE nga bastante pa ang supply sa lana sa Pilipinas apan nagpasidaan kalabot sa pag-hoard kay sumala ni Energy Secretary Sharon Garin. Daghan ang maapektuhan sa hoarding ilabi na ang pampublikong sakyanan. Kinahanglan matud pa kining undangon aron dili makamugna og panik sa katawhan. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative kun Nomfed Trasco nag-anunsyo sa ilang pagahimuong transport pahulay kung dili mo biyahe karong adlawng Lunes, Marso 23. Kini pagpakita sa ilang kadismaya sa gobyerno tungod sa pagpahulong sa implementasyon sa fare increase. Ano ang dugang detalye? Opisyal na nga nag-anunsyo ang Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative o Nomfed Trasco og Transport Holiday kung mupahulay sila pagbiyahe karong adlang Lunes, March 23. Kini aron ipadayag ang ilang kadismaya sa gobyerno tungod sa pagpahulong sa implementasyon sa 2 pesos nga usbaw sa plitihan. Sumala kay Luzminda Escobidal, 52 ka mga miyembrong kooperatiba sa Northern Mindanao ang musalmot sa transport pahulay nga ilang gikasa. It's not really a strike kung dili ipahulay namo kay dili naman gid makaya sa atong mga drivers ug operators ang maong fuel price hike, no? Gani sa ilang mga yango nga dili na gyud nila wala na sila iuri sa ilang pamaligataman ra sa krudo ang ilang kinitaan. O kung magabang ikaw sa imong mga sakyanan, wala na gyud ka ikaabang. Sa kabahin sa LTFRB 10, nasabtan man daw nila ang sentimento sa transport group sa kahitabong krisis sa petrolyo karon. Apan dili sab angayan nga baldahon ang dagan sa transportasyon nga usa sa mga nag-unang serbisyo sa publiko. Busa nakig-koordinar na sila sa mga LGU o mga pribadong kumpanya nga adunay mga sakyanan nga ipahulam aron makaserbisyo sa mga maapektuhan sa transport pahulay karong Lunes. Sigurado na ito nga dili gid mapagang, dili mapiang, dili paralisa ang transportasyon on Monday. Pribilehiyo ba ya ganong CPC, no? Kaning franchise nato. So that is why we are calling the transport sector ang atong mga seksyonan dito sa Region 10 na hopefully ay magbago ang iisipan ninyo at wag na lang ituloy itong tigil pasada. Hinuon ang Mindanao Federation of Transport Cooperative kon MFTC. Bibutyag nga dili sila moduyog sa ipahigayon nga transport pahulay o magpabilin nga normal ang ilang operasyon sa Lunes. Ilang gibarugan
nga dili angay maperwisyo ang publiko ilabi na karong panahon nga tanan ang apektado sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ato maning mandate ni sulod man ta ani. So magkinaunsa man ugaling kinahanglan mo sunod kita sa mandato sa gobyerno. Abiso sa LTFRB 10 sa mga commuter nga kung mahimo mo sayo og lakaw sa Lunes ug ikonsidera ang mga alternatibong pamaagi sa transportasyon aron dili malangan sa pagsulod sa ilang trabaho. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. 2 pesos nga aumento sa plitihan sa mga motorela sa Cagayan de Oro City aprobado na sa Committee on Transportation sa Konseho. Apan City Council nagpasabot nga dili pa mamahimong maningil ang mga driver hantod dili pa kini maaprubahan sa mayor. Ani ang dugang detalye. Kagahapong adlaw, gipahigayon sa Committee on Transportation sa Cagayan de Oro City Council ang public consultation alang sa planong usbaw sa plitihan sa motorela karon nagpadayon gihapon ang pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa kagubot sa Middle East. 3 pesos nga increase ang gipangayo sa grupo sa mga motorela driver apan 2 pesos ang giuyunan sa komitiba. Ang murag angay lagi unta angay increase pero dili man yung kahimo kay tungod kay sila man ang sa malahon. Sumala ni City Councilor Eric Salcedo, ang chairman sa Committee on Transportation, nga nasabutan ang mga gabayan sa pagpasaka sa plitihan sa motorela base sa presyo sa gasolina. 10 pesos matod pa ang pamasahe nga ilang gitakda kung ang presyo sa gasolina anaalang sa 65 hantod 75 pesos matag litro. 12 pesos sab ang pliti sa motorela kung ang presyo sa gasolina anaa sa 76 pesos hantod 85 pesos ang matag litro. 13 pesos ang plitihan kung muabot na sa 86 hantod 95 pesos ang matag litro. Ang range lugar karon 85, do sila kailang demand is 30 man. Apan pagpasabot sa konsihal nga dili pa mamahimong maningil ang mga motorela driver sa 12 pesos nga plitihan tungod kinahanglan pa kining aprubahan sa City Council ug lantawon pa sab kini sa mayor sa syudad. Taas pa ni proseso kay paghuman ani approve ba adto pa ni sa opisina ni mayor. Ayan na din moatag ang office of the city mayor og matrix. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Wala makauyo na pipila ka mga PUJ drivers sa Davao City human wala gidayon ang taas pamasahe sa mga pampublikong transportasyon. Samtang taxi operator sa syudad maningkamot nga tabangan ang ilang mga driver karong grabe ang pagtaas sa presyo sa lana. Sa pakighinabi sa GMA Superradyo Davao kang Robnick Hemobas, usa ka PUJ driver sa rutang Mintal Rojas nga gikadalo pa daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang piso nga taas pamasahe nga kung buot hunaw-naon halos matag adlaw nagasaka ang presyo sa lana. Sumala niya kuno galing moabot na sa 120 hangtod 130 pesos ang presyo sa kada litro sa krudo. Posibleng muundang na lang siya sa pagpamasahero kay wala na siya'y mauli nga kita para sa iyang pamilya. Samtang gisiguro sa mga taxi operator sa Davao City nga tabangan nila ang ilang drivers karong grabe ang pagsaka sa presyo sa lana. Sumala ni Ryan Sia, ang president sa Regional Taxi Operators Association. Pipila ka operators ang nagpadayag nga temporaryo nilang paubsan ang renta, samtang ang uban mihatag og subsidiya sa ilang drivers. Sa karon ginapaabot pa sa sektor ang gipasalig nga 5,000 pesos nga ayuda sa gobyerno. Misaka og 33 centavos matag kilowatt hour ang singil sa kuryente sa Davao Light and Power Company karong bulan sa Marso. Sa pahayag sa DLPC nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, tungod niini ana sa 10 pesos and 63 centavos ang matag kilowatt hour. Mas taas itandi sa 10 pesos and 30 centavos nga singil niadtong bulan sa Pebrero. Kini tungod sa pagsaka sa presyo sa wholesale electricity spot market. Hinuon una nang giklaro sa DLPC nga usa lamang ang WESM sa ilang ginakuhaan og supply sa kuryente. Mabati ang usbaw sa singil sa kuryente sa Marso 12 hangtod Abril 11 nga billing. Padayong giawhag ang mga konsumante nga magmabinantayon sa paggamit og appliances ug magdaginot sa pagkonsumo og kuryente. Una nang nag-anunsyo ang Davao Oriental Electric Cooperative o DORECO ug usbaw sa singil sa kuryente karong Marso tungod sa pagmahal sa generation ug transmission charges. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Taliwala sa nagkataas nga presyo sa lana,
Usa ka gasolinahan ang gihold up sa Cotabato City. Ang pagtion sa suspect og pusil sa biktima sapol sa CCTV. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV, makita ang paghunong sa riding in tandem suspects sa gawas sa opisina sa usa ka gasolinahan sa Barangay Rosary Heights 7, Cotabato City pasado alas 4 sa hapon adlong Miyerkules. Pagnaog sa backrider ni ini nga nakapula og sinina, pasimple kini nga misulod sa maong opisina. Samtang hinay-hinay sab mihawa ang driver sa motor. Apan sa kuha sa CCTV nga anaa sa sulod sa maong opisina, naniun na og pusil ang maong lalaki sa 45 anyos nga babaeng supervisor o gisugo nga ihatag kaniya ang tanang kwarta. Taod-taod, gisulod ni ini sa sling bag ang kwarta, lakip na sab ang usa ka cellphone sa biktima. Dayon, pugsanon kining migawa sa pultahan. Ang pagsibat sa suspect naatlan pa sa laing babaeng empleyado sa maong gas station nga baguhay lang naabot. Matod sa Cotabato City Police, usa ka robbery hold-up ang nahitabo. Gitangag kuno sa suspect ang 8,000 pesos nga kita sa mong gasolinahan, lakip na ang cellphone sa mong biktima nga mukantidad sa 4,000 pesos. Nasabi po ng biktima na wala po silang security guard. At during that time na yon, nai-report po sa inyong kapulisan, a day na po. March 19 nila ni-report, hindi rin po agad-agad humingi ng tulong. It's because, sabi ng biktima, natakot po daw siya. Hindi naman natin maalis siya sa isang biktima because traumatic po yung incident. Padayon karon ang otoridad sa pagpangita sa suspect. Naghahanap pa rin tayo ng ibang CCTV, magbabacktracking yung ating investigating team as well as the intelligence unit kung nakagaano, nahagip din ng ibang establishmento itong tao na ito para po for furtherance na baka makatulong din sa pag-identify ng suspect. Ginakuan pa og payag ang tagdumala sa mong gas station. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gilaumang anaa sa 5,000 ka mga kaigsuunang Muslim ang mosalmot sa United Centralized Eid-el-Fitr 2026 Congregational Prayer sa Rojas Avenue sa Davao City ugmang adlaw. Kinihuman wala makita ang bulan atol sa moon sighting kagabi. Gianunsyo ni Mufti Muhammad Pasigan sa Darul Ifta Region 11 nga wala nakita ang bulan kagabi busa ipahigayon ang Eid-el-Fitr ugma Sabado. Sa Davao City nagkahiusa ang nagkadayang sektor alang sa ipahigayon nga United Centralized Eid-el-Fitr 2026 Congregational Prayer sa Rojas Avenue sa Davao City Sabado sayo sa buntag. Gilaumang ana sa 5,000 ka mga kaigsuunang Muslim ang motambong. Alang sa mga motorista, serado ang Rojas Avenue hangtod alas 9 sa buntag alang sa maong aktibidad. Agig pagsaulog sa Eid-el-Fitr, magpahigayon sab ang Davao City Muslim Affairs ug Post-Ramadan Basketball League sa April 6 hangtod 12 sa Davao Recreational Center o Almendras Gym. Gikalingawan ang usa ka iri nga daw mihangyo ug daw nakig-istorya pa sa iyang fur mom aron lang siya pagawason. Di ka pinapalabas. Oo. Kawawa ka naman. Sa video ni Youth Cooper Jerry May Gelling, makita ang iri nga si Milo nga daw nagpakiluoy nga pagawason sa ilang balay human kini wala gitugutan. Daw ginakaistorya pa niini ang iyang fur mom. Sumala ni Youth Cooper Jerry May, ana daw si Milo nga ginagawas matag adlaw kay ganahan daw kini mukaon og sagbot. Gani sumala niya, bisyo na daw kini ni Milo. Apan ni atong tungura, wala na kini gitugutang makagawas kay nakagawas na daw di ay kini buntag ni atong adlaw. Ang daw pagpakiluoy ni Milo, gikalingawan sa netizens nga sumala nila, kinahanglan manggo daw ni Milo ang iyang salad sesh. Usa ka delivery rider ang gitabang human kini na lipong gumikan matud pa sa kainit sa panahon sa Zamboanga City. Pag-asa subling nagpahimangno, kalabot sa taas nga heat index sa syudad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Okay lang to, sir. Naglingkod na sa tunga sa kalsada tapad sa iyang natumbang motorsiklo. Kining lalaking delivery rider ug mga parcel sa Hipolito Drive, Barangay San Roque, Zamboanga City, Huwebes sa hapon. Gilayon kining gipainom og tubig sa mga miresponding personahe sa barangay o gialalayan aron mapadaplin. Kalit lang daw kining nakuyapan. Hindi lang parang himatay ba dito. Hinuon ana kini sa mayong kahimtang human gidala sa health center sa barangay alang sa padayong health assessment.
Matud sa usa ka opisyal sa barangay nga naga-fasting kuno ang mga rider samtang nagtrabaho. Ang sobrang kainit sa panahon, posibleng hinungdan sab sa pagkalipong niini. Sa tala sa Pag-asa, Zamboanga City, miabot sa 37 degrees Celsius ang heat index o ang kainit nga mabati sa lawas sa tawo niadtong tungura. Medyo nasa po ito, kategory na ito na siya extreme caution, wherein maaaring maranasan yung heat pump at heat exhaustion, lalo na kapag patuloy yung activity sa or nakabagot natin sa mainit na araw. Dugang sa Pag-asa, ang heat index sa syudad posibleng mosaka pa karong panahon na. Busa kini ang subling tambag sa buhatan alang sa mga residente. Mostly, kailangan mo pasyaratin, gaya ng payong, lagi talaga uminom ng tubig, and if possible, lesser yung activity sa labas. Actually, patuloy pa rin po kami nagmamonitor dito sa aming station ng mga temperatura at mga weather condition. Galing na po na bumisita po sa mga official website po natin para sa iba pa pong information. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Presyo sa bugas sa Bangkerhon Public Market sa Davao City misaka na sab. Ang ubang klase subling ni tungtong sa kapin 60 pesos ang kilo. Sa pagpanubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Maong Palengke, anaa sa 2 pesos kutob 7 pesos ang gisaka sa kada kilo sa bugas. Sa karon do na pay mapalit nga 57 pesos per kilo sa bugas, hangtod na sa 65 pesos ang kilo sa Maong Palengke. Hinuon dunay uban nga wala misaka ang presyo. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao sa usa ka rice retailer nga kini tungod sa domino effect o nagsunod-sunod nga epekto sa krisis sa Middle East nga miresulta sa dakong usbaw sa presyo sa lana. Samtang gilaraw na sa Department of Agriculture nga magpatuman og price cap sa imported nga bugas. Sumala ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang landed cost sa imported nga bugas anaalang sa 35 pesos. Busa kung dugangan og 10 pesos sa merkado, dapat unta anaalang sa 45 hangtod 50 pesos ang presyo sa imported nga bugas. Dugang niini nga sa iyang tan-aw ang sobra sa maong presyo, magkonsidera ng profiteering ug ginapahimusla na ang kasamtangang sitwasyon sa nasod. Karong misaka na sab ang presyo sa bugas, gilinyahan ang National Food Authority sa Butuan City nga nagtanyag og 20 pesos kada kilo sa bugas. Sumala sa NFA, mamahimong makapalit sa maong baratong bugas ang mga milangkob sa sektor sa senior citizen, mga buntis, miyembro sa 4Ps, PWD, mag-uuma, solo parents ug mga driver sa mga pampublikong sakyanan. Kiniubo sa programa sa gobyerno kalabot sa ibaligya nga baratong bugas. Sumala ni April Rose Otaza ang staff sa Food Terminal Incorporated, midagsa daw ang mga namalit karong panahon na ilabi na nga misaka na ang presyo sa bugas epekto sa mega oil price hike. Sa karon anaa sa 60 pesos ang kilo sa bugas sa palengke sa syudad. Apan posible pa kini musaka kung magpadayon ang kagubot sa Middle East. Hinuon sumala ni Geraldine Blancafor, ang assistant manager sa NFA Caraga, nga paigo pa ang supply sa bugas sa syudad. Patay ang usa ka miyembro sa Sangguniang Bayan sa Paglat, Maguindanao del Sur. Human kini gipusil sa makadaghang higayon sa mismong panimalay niini sa maong lungsod. Suspect padayong ginapangita sa kapulisan. Naka-alerto si Efren Mamak. Dead on the spot ang SB member o konsehal nga si Samoan Kitalok. Human kini makadagang higayon nga gipusil sa lawas sa mismong panimalay niini sa Paglat, Maguindanao del Sur, banda 7:30 Huwebes sa buntag. Matod sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, naglingkod ang biktima sa gawa sa ilang panimalay ug kaistorya ang mga bystander sa lugar diyang dunay usa ka lalaking sospek ang kalit miduol sa biktima og gipusil kini. Ang sospek daling misibat sakay sa itom nga motorsiklo niini. Ginasuta na sa PNP ang sospek kansang hulagway nakuhaan sa CCTV una ang insidente. Ginasuta pasab ang motibo sa krimen. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Samtang gikondena sa LGU Paglat ang maong insidente nga nahitabo pipila ka adlaw una ang ulahing adlaw sa pag-obserba sa balaang bulan sa Ramadan karong bulana.
Nagpaabot sab kini og pasubo sa pamilya sa biktima ug nanawagan sab sa otoridad kalabot patas nga investigasyon alang sa hustisya sa biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Mga kapuso, init na ang panahon apan wala pa opisyal nga nagsugod ang ting-init. Tungod kana sa padayong epekto sa Northeast Monsoon o amihan, ilabi na sa extreme northern Luzon, apan nagahinay na kana o hinay-hinay ng mabati ang epekto sa easterlies, lakip na sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang moderate to heavy rainfall sa Caraga Region. Posible sab nga ulanon ang northern Mindanao. Kung dunay mga kusog nga pagulan, mag-igmat gihapon sa posibleng pagbaha. Sa risgo nga ginaatubang sa pipila ka estudyante sa Asuncion, Davao del Norte nga daw naga-zipline aron lang makatabok sa sapa human naguba ang ginasakyang bangka, unsa kaha ang solusyon sa panggamhanan niini. Matagamtaman na kaha sa mga estudyante ang dugay na nga pangandoy nga tulay. Aniya ang ikaduhang hugna sa RTV Presents ni John D. Esteban. Igsapayan ang risgo sa pagtabok sa sapa. Walay kasiguruhan apan kinahanglan mo padayon bisan pa man sa kalisod alang sa kaugmaon nga gihandom. Matag adlaw musakay sa gubaong bangka ang mga bata sa Sitio Casilak, Barangay Sagayan, Asuncion, Davao del Norte. Paingon tulunghaan. Way katig, puno og lungag, kinabuhi ang namiligro. Ugaling maanod ang bangka, mapugos sila nga magkumbitay sa pisi nga daw nag-zipline aron makatungha daw paril nga nag-ulang kanila sa mas hayag nga ugma. Unta na mo donate og kanang hangin bridge. Unsaon na lang jud ingon ani jud ni siya forever. Ginoo nang jud bahala og insay hikapon ani nga utabang namo diri. Nag-viral ang video ug nakaabot sa lokal nga panggamhanan. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang opisina sa mayor ngadtong March 12. Dili matud pa kaya sa pondo sa LGU ang pagtukod og tulay. The administration requested DP, pero ang DP kasi hindi iyan mag-invest ng $500 million for few residents. If less than 200 ang gagamit, and then the government will spend 300 million, parang hindi siya magiging priority. So ang priority nila yung mga tulay, yung mga daan, na marami talaga ang magbe-benefit. Kasi isang purok lang yun kasi. So ang ginawa, yun na, may bangka. Dumating yung baha. Sa bahin sa kani ug kasamtangang kapitan sa barangay, siguro makaligis ko panaani kung inyong ko nga basig wala po sila maka-interest. And sa manggod sa ilang basihanan, matud pa nga tungod gamay ra daw ko ng patyoles. So kung ingon ana ang tinuod nga kuan nga diwa sa pag-assist nga makadawat og mga proyekto ang usa ka komunidad sama sa barangay. So dili gid mabutangan og tulay tungod kay gamay ra ang mga katawhan. Kay kung nailay budget isakto barangay wa na amo na lang ipatulayan ba, di pa hanging bridge sa mo. Hinuon ang provincial government. Personal nga gihatod ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib niadtong March 18 ang duha ka motorized bangka alang sa mga taga-Casilak. Personal nga kwarta ang gamit sa gobernador aron makapalit dayon og bangka isip pinanaling solusyon. Madugay manggod daw kung iagi sa procurement process. Naasay mga life jacket aron masiguro nga luwas ang pagtabok sa mga residente labi na sa mga estudyante. Sumala ni Governor Hubahib karon lang kini nakaabot sa iyang opisina sanglit wala kini na report kaniya. Ang permanent solution na to is una isugdan ang construction sa kalsadas ikan sa Santa Filomena. Next week naman po yung ang atong tawag niya hanging bridge. So i-appeal na ko sa supplemental budget 1 nga ipa-approve for this week para nga makapabid dayon ta. So hopefully by month of May masugdan ang maong pag-construct sa maong proyekto. Sa dugay nga panahon,
Damgo sa mga residente sa Sitio Casilak ang magkatulay, labi na sa mga estudyante, kinsa nagpasan sa bugat nga responsibilidad alang sa kaayuhan sa pamilya. Karon, doon na sila'y naaninag nga paglaom. Nang hinaot nga sa pagbuklat sa ilang mga mata sa bag-ong kabuntagon, tulay na ang ilahang malaktan ug makatabok sa kalisod alang sa mas hayag nga kaugmaon. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Karong National Women's Month, ilhon sa magpakailanman ang debosyon sa kababainan pinaagi sa istorya sa usa ka inahan. Kini ang istorya sa inahan sa Sparkle Star nga si Herlin Budol nga maoy mo portray siyang inahan nga si Mami Len, usa ka aspiring beauty queen nga miagi sa daghang pagsulay. Kana istorya sa episode nga giuluhan og ang tanging ina ni Herlin nga makita na sa magpakailanman ugma March 21, 8:15 PM sa GMA. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas halapad nga misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.